motor mo nawala mismo sa resort? Nakita ko po na yung bag ko po is kalat-kalat na po yung gamit. Upon checking po sa parking lot, wala na po yung motor ko. Akala ko binitbit lang yung motor mo. Yung pala, pati yung susi, dinali rin ng magnanakaw. Nakausap mo ba yung pamunuan o yung mismong owner ng resort? Nasabi po nung may-ari po ng resort na wala daw po silang pananagutan sa pagkawala po ng motor ko. Hindi daw po nila sagutin po yun. Hindi ko na nga sila pinagbayad yan, sir. No, hindi nga pinagbayad, pero yung motor, paano naman? Magkano ba yung entrance fee mo, sir? Magkano ba yung motor? Tungkulin po ng resort owner na pangalagaan ang kanilang pasilidad. Hindi po nila pwedeng sabihin wala silang pakialam sa mga magnanakaw. Dahil paano nilang mapapapasok ang mga magnanakaw kung walang pahintulot ang management? Kasi sir, hindi naman niya yung susi sa amin, nasa kanila yung susi. Sila naman na nakano doon sa bag nila. So sila sir sila yung sisisihin dapat. Natangay ang susi sa loob pa lang ng resort. Doon tayo nagka-problema. Pagka ganun, wag ka na maningil, wag ka na magnegosyo, wag ka na maningil lang kung ano-ano. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dito po sa tanggapan po ni Sir Ben Tulfo po para po sa pagkakanakaw po o pagkakawala po ng motor ko sa Agno Bagatanin po. Nangyari po yung insidente na po yun is April 14 po, 2024 po. Nagkayaan po kami ng mga kaibigan ko at kumpare na mag-swimming po nung araw na po na yun. Bali, nung pagdating ko po kasi ng 8:30, doon po sa Agno po, sa Bagatanin po, sa mismong resort po. In-accommodate po ako nung kapatid po nung may-ari po nung resort na si Romulo Corpus po, na doon na lang po ako mag-park sa taas po nung bahay po nila. So ako naman po, wala na po kasing pagpaparkan sa baba. Doon ko na po pinark sa mismong tabi po ng bahay po nila. Nung nalaman ko na lang po yung nawala po yung motor ko is kinaumagahan ng 14 po, which is wala na nga po yung susi sa bag ko. Then wala na din po yung motor ko. So nag-report po kami sa pulisya po na nanakawan po kami ng cellphone, motor po. Ang sabi po nung may-ari ng resort is wala daw po silang pananagutan sa pagkakawala po ng motor ko po sa kanilang bahay po. Sir Ben, lumalapit po ako sa tanggapan po ninyo para po matulungan po sana ako sa pagkakanakaw po ng aking motor. Okay, John, yung motor mo nawala mismo sa resort? Yes Pwede po, bang ikwento kasi sabi mo dito, pinark mo lang siya somewhere dun sa resort, then pagbalik mo, wala na, hindi mo na nakita, naglaho ng parang bula, ika nga, di ba? Opo. So, paano nangyari? 13 po, nagkayaan po kami na magbarkada na mag-outing po doon nga po sa Bagatanin po sa Agno, Pangasinan. Then, dumating po ako ng 8:30 po doon, pinark ko po yung motor doon sa mismong bahay po nung may-ari po. Then, alright. 14 po ng madaling araw, nung magtututbrush na po ako, kakalkalin ko na po yung bagis, wala na po yung bag ko. Nakita ko po na yung bag ko po is kalat-kalat na po yung gamit. Then, napagtanto ko po na wala na po yung susi. Upon checking po sa parking lot, wala na po yung motor ko. So, una munang akala ko, binitbit lang yung motor mo. Yung pala, pati yung susi, dinali rin ng magnanakaw. Kung susumahin mo, magkano ba yung motorsiklo mo? More or less po, nasa akon po siya, 150,000. 150,000. Bukod dyan, may nawala pa ba sa bag mo? Wallet, charger, pera po, then cellphone po. Balikan ko lang ha, nag-parking ka sa resort. Saan sa resort? Kasi pwedeng sa loob ng resort, sa labas ng resort. Di ba, full parking po sila sa baba, sir. Wala na pong ma-accommodate po doon. So, tinanong ko po yung nagpapabook kung saan po ako pwede mag-park. Which is tinuro po, doon na lang daw po sa may bahay po nila. So, bahay nino? Nang may-ari po din ng resort po. Okay. Doon po sa may kubo po nila, katabi po nun is bahay na din po nila. Then doon nga po pinapark. So, kampante naman po kami na safety po doon dahil nasa premises po nung may-ari po nung cottages, ng mga resort po. So, hindi ko naman po in-expect na nakawin po yung motor. Kinuha pa po yung susi, pinasok po kami dun sa mismong. So ngayon, since nga nawala sa loob ng premise ng resort, ang inaano mo, kung sinong pwede mong habulin or mananagot dito. Kasi kung may gwardiya ba, may CCTV doon sa CCTV po, wala po. And gwardiya po, hindi po si kagaya ng ibang
katabi pong cottages po na may mga nagbabantay po ng gabi, ng 24 hours kasi madami nga pong mga customers na nag-overnight. Sila po, wala daw pong nagbantay that time po. So, walang security nung madaling araw? Po, kaya wala. And also CCTV, wala rin? Wala din po. Oh, so, mukhang may problema rin tayo dito. Nakausap mo ba yung pamunuan or yung mismong owner ng resort? Nasabi po nung may-ari po ng resort na wala daw po silang pananagutan po dun sa pagkawala po ng motor ko and hindi daw po nila sagutin po yun, parang ganun po. Para mabigyan din tayo dito ng linaw sa pangyayari, no? Makakausap natin sa kabilang linya yung may-ari ng Abagatan Beach Resort, si Mr. Antonio Corpus. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Corpus. Magandang umaga din, sir. Apo, sir. Nakalive po tayo, sir, no? Sa IBC 13, ganoon na rin sa CLTV 36. Opo, sir. Apo. Sir, matanong ko lang po itong, yung pangyayaring ito. Ano po bang, sir, kwento dito? Ano po yung sa side po ninyo? Kasi po yung sir, napakinggan ko lahat yung mga sinabi niya kanina. Yung sabi niya na lahat yung mga cottages dito na may mga gwardiya, wala po sir. Kami ang nagbabantay sa mga, nag-iikot lang kami pag gabi-gabi sir. Pinapalalahanan namin yung mga customer na yung mga gamit nila, yung mga mahalagang gamit nila, iikot nila. Kasi kung minsan may nakakasalisi kung minsan. Tama naman yung ginawa nyo, nagro-ronda kayo, no? Para siguraduhin na yung makaiwas sa mga ganitong pangyayari. Pero ito nga sir, dahil siguro parang wala talaga yung naka-posted talaga na security guard and also CCTV camera, may nakalusot po na dito, na kawatan, no, na natangayan po ng motor saka personal items itong si Janji Laberinto po. Kasi sir, yung cottage na sinasabi niya, walang kwarto yun sir, open cottage yun. Sir, naintindihan ko naman yung cottage ay open siya and everything. Pero punto ko lang, saan to nakalagay? Sa resort mo, tama ba? Opo sir, opo sir. So sinasabi mo na wala nagbabantay, kayo lang. So paano naman sabihin natin yung safety ng mga customer ninyo? Sinasabi nyo yung cottage, open cottage siya. Pero kung titignan natin in terms of technicality, na sa loob ng mismong premises ng resort nyo. Kung siguro sabihin nyo, wala naman yung mismong motor dun sa sinasabing parking lot ninyo. Pero saan nakuha yung susi? Paano natangay yung motor? Doon nakuha sa cottage. And then after, doon na tinangay yung motor. So kung titignan natin kung paano nakuha yung motor, doon mismo nakuha sa cottage sa loob ng resort ninyo. Tama po ba? Dito yung pinarkingan ng motor niya sir, dito lang malapit din sa cottage. Oo nga sir, naintindihan ko yung pinagparkingan, hindi mo ata naintindihan yung sinasabi ko, no? Natangay ang susi sa loob pa lang ng resort. Doon tayo nagka-problema. Maraming kakulangan sa seguridad ng mismong resort. Tama po ba? Opo sir, kasi ngayon lang naman nangyari yan sir. Sabi mo opo, walang CCTV, walang gwardiya. Ikaw mismo nagsabi nan, walang gwardiya nagbabantay ng cottage, sariling sikap kayo. Mahirap naman kapag ganong klaseng resort. Kasi sir, hindi naman niya yung susi sa amin, nasa kanila yung susi. Hindi, alam ko naman sir, pero ang nangyari, ang nakawan nandun sa loob ng resort ninyo. Excuse me sir, hindi po resort ito sir. Public po ito kasi dito lang sa tabing dagat mismo yan sir. Public resort. Pero kahit na ikaw yung nagpapatakbo, ikaw may-ari ng resort Naniningil ka dyan ng Naniningil ka ng bayad Oh. Negosyo mo yan. So ibig sabihin may pananagutan ka pa rin. Kung tutusin nga natin, may permit ka ba? Mayroon sir, mayroon. Dahil may permit ka, business yan, consider more or less as private. Yung beach, hindi mo talaga makiklaim na as yours yan. Public yan. Kasi sir, yung ko naman dito sir, kasi libre naman yung parking dito. Dapat sir, hindi sir, yung pinag-uusapan yung parking dito, hindi ako doon nakatingin, doon ka nakatingin Yung naman sir, sila naman na nakano doon sa bag nila. Okay. So sila sir sila yung sisisihin dapat. Pagka pumunta ka doon, dapat pagka ganun, wag ka na maningil, wag ka na magnegosyo, wag ka na maningil lang kung ano-ano. Kasi pagpasok pala, parang pwede lang pumasok kung sino-sino. Hindi ko na nga sir pinagbayad yan, sir. Hindi nga pinagbayad, pero yung motor, paano naman? Magkano ba yung entrance fee mo, sir? Magkano ba yung motor? I-compare nga po natin. Ang gusto lang natin dito, sir, hindi na natin gustong may nakawan. Mali yung nakawan Yung konting accountability ba, sir? Bilang resort owner na naibigay po ba yung kahit konting seguridad dun sa customer ninyo? Mukhang wala po kahit konting seguridad Tiwala naman kasi ako, yung kasama nyo na yan, yung kasama niya na
ano sa kanya nagdala dito yan, matagal na namin customer yan. Kung hindi ako magkamali, nasa pang-limang balik na po dito yan, sir. The more na Kaya dapat tiwala na ako sa inalagaan kanila, pa sir. sila kung returning customer sila, parokyano pala tong mga to eh. Dapat talagang, di ba, medyo VIP ba kumbaga ang dating. Kaso hindi eh, nawalan siya ng cellphone, nawalan siya ng wallet. Nagtataka rin kasi ako, madam, kasi yung sabi niya na nawalan yung pera niya doon sa wallet niya. Ang bait naman yung magnanakaw na yan kasi tinirahan pa siya ng pera. Kasi sabi niya nawalan daw yung pera niya. Kasi ang laman ng wallet niya Sir daw, Antonio, so parang yung nakikita ko pa dito, parang sinasabi pa, mabait pa yung magnanakaw, nag-iwan pa ng pera sa'yo. Ganun ba sir yung sinasabi mo? Nanakawan na ngayon tao, sasabihin pa, mabait pa, buti ka pa, iniwan ka pa ng pera. May mabait palang magnanakaw. Nabaitan ka pa, sir? Ay, bakit ganun sa nangyari? Sabi niya nawalan siyang pera, kinalkal yung bag niya, kinuha yung wallet niya. Halimbawa, ikaw ang magnanakaw, magtira ka pa ng pera? Baka choosy po yung magnanakaw. Pinipili lang yung gustong nakawin, no? Natatawa ako sa inyo, sir. Natatawa talaga ako. Kasi, ang nangyayari dito, ikaw mismo, resort owner, parang dinedepensan mo pa yung magnanakaw eh. Imbis na ikaw na lang mismo, papanigan mo tong customer mo na pupunta sa'yo, nagbabayad, at hindi ninanakawan yung mga customer mo, parang pinapanigan mo yung magnanakaw pa. Hindi nyo kaya i-secure yung mga tao, hindi nyo kaya bantayan. Aba, yung mahirap naman yung ganyan. Paano kung nagkaroon ng saksakan, barilan sa mismong resort mo? Binabantayan naman namin, sir. Oo, binabantayan mo, pero mga simpleng gamit, di nyo din mabantayan. Kasi ang totoo niyan, sir, hindi ako ang tumanggap mga yan, sir, kasi nagpabook lang sila dyan. Yung hipag kong nagano sa kanila. Oo, pero resort mo. Tama ba? Malamang hindi dadaan sa'yo yung booking kasi ikaw lang naman ay may-ari. Ganito, sir, no? Hindi pwede sabihin sa mga customer na bahala kayo sa gamit ninyo. Pagka nawala yan, ay wala kaming responsibilidad. Ano ba yung main purpose kung bakit sila pumunta sa resort mo? Para mag-enjoy, para maligo, para magsamahan ng mga tropa. Yun naman ang purpose para pumunta ng resort, hindi bantayan ang gamit nila. Di ba po ba, sir? Paano makakapag-enjoy ang isang magtropa, magkakaibigan kung sila mismo nag-aalangan na kailangan pa nilang bantayan ang gamit nila? So, anong gagawin natin ngayon? Nakikipagtulungan naman kami, sir. Hindi, alam ko naman nakikipagtulungan pagdating sa paghanap ng motor. Pero ano magagawa ninyo kahit man papano ay matulungan or kahit anong maybe financial, whatever it is. On the line ngayon si attorney. Mag-consult kami ng attorney. Makinig ka dito, ha? Kaya magandang umaga po muli, Attorney Batas. Magandang umaga po muli, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan sa ipabitag mo. Yes, sir. Attorney, ano yung pananagutan dapat ni resort owner dito? Magunahin po dyan, yung hindi po ayon sa batas yung sinasabi ng may-ari ng resort na bantayan nyo ang mga gamit nyo habang nasa loob kayo ng resort. Abay, sobra naman pong pagpapabayayan doon po sa tinatawag nating contractual relations para pangalagaan yung pong kapakanan ng mga nagpapatronize ng kanyang resort. Sabi po ng Article 2176 in relation to Article 2180 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, meron pong tungkulin ang mga owners of inns, establishments, hotels, restaurants, at kagaya po nitong mga resorts na pangalagaan, pangunahin ang kaligtasan ng mga tao na nagpupunta riyan. At pangalawa, yung pong kapakanan ng mga tao, partikular sa kanilang mga ari-arian. Hindi po pwedeng idahilan ng resort owner na sinabihan niya yung kanyang mga guests, mga panauhin, yung kanyang mga kliyente at mga customer, na pag-ingatan nyo yan dahil may mga nangyayari. Abay, kung may nangyayari po yan at alam ng resort owners, abay, kailangan pangalagaan nila at bantayan. Kayong may nangyayari at hindi na pangalagaan at hindi na pabantayan, ang may pananagutan po dyan, at the very least, pananagutan civil para bayaran yung mga nawala. Dito po sa mga kliyente o sa mga panauhin ng resort, ang sa resort owner mismo, Ginoong Carl Tulfo. Ulitin po natin, tungkulin po ng resort owner na pangalagaan ang kanilang pasilidad. Tiyakin ang kapakanan ng mga customers at mga kliyente nila na nagtutungo riyan dahil sa kanilang sariling paanyaya. Hindi po nila pwedeng sabihin, wala silang pakialam sa mga magnanakaw. Abay, lumilitaw po yan. Sarili nilang kahit yung mga magnanakaw dyan.
pagka ganyan po yung kanilang sinasabi. Dahil paano nilang mapapapasok ang mga magnanakaw kung walang pahintulot ang management? Ito naman po ay pananaw na lamang na naghahanap ng katugunan. Ginoong Carl Tulfo, hindi ko masasabi ito ng diretso sa kanila. Pero kung ganyan ang sinasabi nila, maliwanag po na talagang nag-iengganyo pa sila. Yung bang nag-aanyaya pa sila ng mga magnanakaw sa kanilang mga guests kasi ipinamumukha nila wala silang pananagutan. Hindi po papayagan ng batas yan, partikular ng Kodigo Sibil. Sabi po ng Articles 19, 20 and 21, Articles on Human Relations, ang lahat po ng tao na nag-iisip na may karapatan siya sa anumang bagay, kagaya niyang karapatan sa pagnenegosyo, karapatan niyang maghayag sa kanyang mga customer na bahala na kayo, okay lang naman po yun. Pero hindi po pwede ngayong kanilang paggamit ng kanilang karapatan, lalo na sa paghahayag na wala silang pakialam sa nawawala, magdudulot pinsala sa kanilang mga transaksyon. Batay po sa Articles 19, 20, and 21 ng Civil Code, at the very least, pinakamaliit po na pananagutang sibil upang bayaran ang lahat ng naperwisyo, lahat ng nawala sa kanilang mga customer, kasama na po yung pong nasirang enjoyment, masakit na kalooban, at nawala yung kapayapaan nila dahil nandyan sila sa resort na yan. Ginoong Carl Tulfo. Ngayon naman, attorney, ano yung posibleng magiging susunod na hakbang ng lumapit sa atin para siguro magkaroon ng panagutan itong sinasabing may-ari? Marami po yan. Ang unahin po dyan ay ang pagsasampa ng kasong sibil. Pero isa lamang po yun. Ang pangalawa po ay kasong administratibo. Sampahan po ng kaso yan doon po sa Office of the Mayor, City Mayor man siya, Municipal Mayor, para po makansela ang prangkisa niyan, makansela ang business permits, makansela ang mga lisensya, sapagkat gaya po ng madalas na nating sinasabi rito sa ipabitag mo, yan pong mga lisensyang yan, mga prangkisa, mga pribilehyo lamang na ipinagkakaloob ng bayan, pinagkakaloob ng munisipyo, na may kaakibat na tungkulin. At ang tungkulin po niyan, yung business permits and licenses na yan para sa mga nakakakuha niyan, nabibigyan yan pangalagaan ang karapatan, kagalingan, kapakanan ng publiko. Pag hindi na po nila nagampanan yan, po pwede pong kanselahin yan. At pagkatapos, pwedeng magpunta sa Department of Tourism para lalo baka po meron silang mga accreditation dyan, makansela din po, Ginoong Carl Tulfo. Okay. So maraming salamat po, Attorney Batas, at magandang umaga po muli sa inyo. So ngayon naman kausapin natin Police Captain Ross Brian Marmeto, OIC ng Agno Police Station. Magandang umaga po sa inyo. Sir, good afternoon po. Yes. Sir, ako po si Carl Tulfo. Kasama ko yung si Bitag Dean at Bitag Kate. Sa Ipabitag, live din tayo sa IBC TV 13 at CLTV 36. Sir, ano yung naging action natin dito, sir, sa sinasabing nawawalang motor? Ngayon, sir, ongoing pa rin ang namin, sir, case build up. Although, pinailan natin yan sa court, sir. At na-interview naman ng ating prosecutor. May mga nakuha din tayong mga witnesses. Ang problema, sir, nung in-interview kasi ng ating prosecutor, mahina yung testimony ng mga witnesses natin. Kaya ang advice ni prosecutor, kung pwede, humanap pa kayo ng iba na makakapag-resolve talaga ng kaso. So, case build up pa rin, sir. Wala tayong makuha ang mga witnesses na kung sino talaga kumuha ng motor. Sir, matanong ko lang, sa lugar ba ng resort, marami ba kayong narinig na pagnanakaw or anything regarding theft? Marami bang instances nangyayari dun sa resort? Wala namang sir, kaya nga nagtataka yung mga tao. Baka pwedeng silipin yung lugar. Kasi kung sabi nyo wala kayong nababalitaan, pero ang sabi ng resort owner kanina, talamak ang nakawan. Nag-a-advise sila sa mga parokyano nila na mag-ingat. So, meron pong nakawan. Siguro hindi lang po reported. Siguro, Sir Brian, pwede nating isuggest sa LGU na baka postehan tong lugar na to. Baka kasi pugad na po ng mga magnanakaw, Sir Brian, at maulit na naman po yung ganitong insidente. Yun po yung ayaw ng bitag. Kami rin po, susulat din po kami, i-call out din namin ng LGU para matingnan po yung area na yan, Sir Brian. Yes, ma'am. Madalas naman nating ma'am, patrolyahan yung beach resort na yon. At
tuloy-tuloy naman po yung presensya ng kapulisan po doon sa beach resort. Pero ngayon naman, sir, it's more of a suggestion lang. Hindi naman kami nagagalit or pinangangaralan. It's just more of advice lang, sir. More of concern. Kasi dito sa nangyaring pagnanakaw, ayaw na namin na may maulit pa ulit. So more of increased police visibility sa sinasabing lugar. Okay sa inyo, sir? Yes, sir. Yes po. Yes, okay, so ganito na lang, no? So pag-usapan natin mamaya sa baba yung magiging susunod na hakbang mo. Kasi kung ako talaga ay gusto ko panagutan yung sinasabing resort na yan. So kung talagang maninigas siya at ayaw niya magbigay ng kahit anong posibleng assistance or tulong sa'yo, then we'll question yung mga permits and everything else. Okay sa'yo? Opo, sir. Okay. So maraming salamat din sa paglapit dito sa ipabitag mo. Thank you po, sir. Thank you po. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan, ano man reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan, ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak bitag, ilalaban ka at di kayo iiwan. Ito ang #ipabitag mo.